Alam niyo ba, malaking mura kung gagawa ka na lang ng homemade na pesto sauce kaysa yung bibili ka sa supermarket. Malaki ang matitipid mo lalo na kung lagi mo siyang ginagamit. So today, gawa naman tayo ng pesto sauce. Masarap to. Pwede mo siyang ilagay sa mga bread, sa pasta, kahit saan. So dito, syempre, kailangan natin ng fresh basil leaves. Pabor kung meron kang tanim, pero ito binibili ko to sa palengke. So 200 grams, papatak siya ng nasa 60 pesos. Sa supermarket, medyo mahal. Per 100 grams doon, pumapatak na siya ng mga nasa 150 pesos. Depende. So ayan, hinimay ko lang yung basil leaves natin. Okay lang kung meron kayo mapasamang yung maliliit na tangkay. Okay lang yun, dagdag na flavor yun. Magiging smooth pa rin yung pesto natin. After ko yung mahimay, naglaga lang ako ng tubig nung kumulo na siya. Nilubog ko yung mga basil leaves tapos pinatay ko na yung apoy. 5 seconds lang yung kailangang itagal ng basil leaves dun sa hot water, then i-drain na kagad natin yan. Para lang lumambot and mas maging smooth yung ating pesto sauce. Hindi naman mawawala yung flavor niyan. Actually, mas masarap siya. Hindi ganun ka tapang yung lasa ng basil leaves. Nagbe-blend lang siya. So, ayan, kailangan natin dito ng blender. Pwede rin naman sa food processor, mas pino lang kapag ka nag-blender tayo. So, nilagay ko na yung binalunch nating basil. Umabot ng 140 grams yung hinimay ko kaninang basil leaves. So, dito maglalagay ako ng 2/3 cups ng olive oil, 2/3 cups ng parmesan cheese. Yung parmesan cheese na ginagamit ko dyan, binibili ko lang online. Hindi naman siya kamahalan pero quality naman siya. Lalagay ko yung link sa comment section kung gusto nyo. Then, imbes na pine nuts, cashew nuts yung nilagay ko, 2/3 cups din. So, ayan, ilagay na natin. Syempre, naglagay ako dyan ng 3 cloves ng garlic, salt and black pepper. Hindi ako naglalagay ng lemon juice, lalo na kapag pang breads, pag pasta, oo, pero pag pang breads, eto lang talaga yung ginagamit ko. So, binalend ko na yan hanggang sa maging pino. Depende sa blender nyo kung gaano katagal yung aabutin. Pero kung medyo nalalaputan kayo dito sa mixture na to, natatagalan yung blender nyo, pwede naman kayo mag-add ng olive oil. Yung pagtitimpla naman dito ay depende pa rin naman sa panlasa nyo. Actually, kapag gumagawa ako nito, hindi naman ako nagme-measure, eyeball lang. Kapag satisfied na kayo dun sa pino nung ating pesto sauce, so tanggalin nyo na sa blender. Babara nyo kagad yung blender nyo kasi ang tapang ng amoy at saka lasa ng pesto. Baka humawa sa susunod yung i-blend. So ganyan yung texture niyan. Hindi pa siya ganun kakinis pero para sa akin okay na naman to. Pero mas mapipino mo pa yan kung tatagalan nyo. Pwede nyo siyang gamitin sa pasta, sa breads katulad nito. Tatagal to sa chiller ng mga 7 days. Pagka fino-rosen mo, tatagal to up to 1 month. So, yun lang. Thank you. Bye-bye!